Ito nga yung first ever brand new namin na kotse na binili namin nung year 2000, itong Toyota Revo with the gasoline engine. Mga isang taon nga rin tong natambak, pero ang mission natin ngayong araw buhayin ulit natin siya. Hindi na nga siya nagagamit boys dahil sunod-sunod na nga yung naging problema niya. Number 1 dyan yung hirap i-start. Pangalawa yung mahina yung preno. Pangatlo nag-sludge na yung makina. Pangapat palagi siya nalolobat kahit di naman namin ginagamit. At ang mission natin ngayong episode buhayin muli si Toyota RR, ang ating sasakyan. Samahan nyo ako boys, date na natin ngayon. Let's go! Last vlog nga boys, ang unang step na ginawa natin dito sa sasakyan natin dinala na natin siya sa electrical shop. Ngayon ang hatol nila doon yung baterya natin hindi na kumakarga ng maayos. Di niya na tinatanggap yung charge. Nagkabaliwan na. Dinala ko nga sa Motolite guys at ang hatol nung mismong battery man kailangan na rin daw siya palitan. Though 3 months pa nga lang yung ating baterya pero something's wrong with it. So bilhan natin siya ng bagong baterya boys. Pero ang problema, tsambahan pa rin yung pag-start niya ngayon. Kahit malakas yung baterya, hindi pa rin siya nagsa-start at will. Kaya samahan nyo ako boys, bumalik ulit tayo sa electrical shop. Okay boys, second day. Good morning sa inyong lahat. Let's go! So recap lang kung ano ginawa natin sa kanya. Ito na siya actually boys. Dami yung Hilux natin, ito yung Revo. So itong Revo natin, hindi pa natin napapalinis to boys. Next time natin ito ipapalinis kapag up and running na siya. Hinugot muna natin yung terminals, no? Para hindi siya malobat. So, ang problema nito ngayon ay tsambahan pa rin yung start niya. Kita nyo kagabi boys, di ba? Ayun na naman oh. Ayun o, ayaw na naman. Tsambahan pa rin. Ngayon, titignan natin. Tsambahan pa rin ba? Putang ina, one click siya ngayon, toys. So bago yung ating baterya boys, binila natin ng bagong baterya to. Tapos, bagong baterya. Pero kagabi nga, nagtsatsambahan pa rin yung kanyang starter. Simulan na ang biyahe. Puta, hindi ko pa naayos pala to. Tangina. Grabe yung init, hype na yan. Ang maganda kapag mag-isa ka lang babiyahe, malamig dahil solo mo yung aircon. Ngayon, ang pangit naman, pag nagtulak ka, puta solo mo din. Labas ko muna. Pupunta nga tayo ngayon sa electrical shop guys dahil ang sabi nila kahapon mahina daw yung aking baterya kaya hindi niya napapastart yung kotse. Pero since brand new na ang ating baterya guys, tsambahan pa rin ang ating starter, babalik tayo sa kanila. Tunghayan natin kung ano mangyayari. Dito nga pinapacheck ko na rin yung alternator kung nakakargahan niya ba yung ating baterya. And okay naman daw. Ila, 13 yan di ba? Aircon 12.3. Normal yan? Hindi mo maangat. So okay lang yan. Nagpalit na ako ng battery kahapon, pero minsan tsambahan pa rin yung start ng pitik ng starter ko. Tik, ganun lang. Main relay lang ang Hindi, main relay lang tumutunog. Ano yung bagong starter mo? Bagong starter brand new. Ano yung bago kasi na-review yun, dapat yung solo na yun. Ano, maglalagay na relay. Maglalagay ng relay? Oo. Kasi pagka-review na starter na bago na hindi kaya pag-review. Maglalagay na relay. Lalagyan ng relay yung starter. Oo, lalagay na relay. Pero hindi na magpipitik, hindi na mag-ano yun. Kasi yung review na bago na kailangan lang may starter relay. Para hindi lumarang ito. Ngayon, tapos gusto ko rin malaman kung nalolobat siya ng nakasaksakin dalawang Nakakakakilin mo naman. Kiniisip ko kasi dati ginawa natin dito, naglolobat to mag-isa. Hindi, gawa ng bulobat mag-isa. Nandiyo mo pinapaandar, may ilang araw mo doon pinapaandar. Saglit lang yung mga 7 days. Pero bago baterya nun. Dito nga sabi ni Bossing, kailangan daw natin lagyan ng relay ang ating starter para meron siyang sariling kuryente. Dito pinasilip ko na rin kila kuya kung may mali ba sa sasakyan natin kasi naglolobat siya mag-isa. Before nga ito yung problema talaga ng Revo kaya nagkatamaran namin gamitin tong sasakyan na to. Hindi lang namin siya gamitin ng mga 4 na araw, malolobat na siya mag-isa. Kaya pinasilip ko na rin kung grounded yung mismong sasakyan para magamit na ulit natin siya. Kadumi yung punto.
Meron? Sarado lahat yung ano. Rado yan, walang ilaw dito. Ano yan, sarili yan eh. Baka talaga ng ano yan, sa sarili yan. Lock ko. Ano yung malakas ba yan o Hindi mahina? mahina yan eh. Mahina lang yan. Hindi ko lang. Si Rilo lang yung niyadala niya. Yan ang malakas. Oo, hindi malakas. Ito sa akin. So, mas okay pa din na tanggalin ko na lang yan. Para sure. Pwede rin, takalin mo kung isang yung tagal. Battery ako kahapon. Sira talaga yung materiya mo. Kahapon. Okay boys, ang naging conclusion ni Kuya kailangan talaga natin maglagay ng relay sa ating starter. Mura lang naman siya guys, mga nasa 500 pesos lang naman daw ang ating gagastusin, kaya mamaya na natin yan gagawin boys. Magsa-side quest muna tayo, samahan natin yung tropa natin na si Jaja at magkakalikod din sila ngayong hapon. Samahan nyo ako boys, tara! Pakilala ko nga pala sa inyo guys, yung tropa ko na si Larwin. Ayun yung builder natin guys, yun yung mga nagkakalikot sa ating Honda Civic SIR, no? Ngayong araw pala boys, tapos naman na yung quest natin para sa Toyota Revo. Lalagyan na lang siya ng relay, so madali na lang yun. Ngayon naman, ang gagawin nito nila Larwin at ni Jaja, maglalagay sila ng reverse dun sa Celerio ng tropa natin. So tingnan natin kung anong gagawin nila. Isa pa palang problema ko dito sa Toyota Revo natin guys, yung kanyang side mirror pumapaypay. Tanungin natin yung builder natin guys kung anong pwede niyang mai-suggest. Lar, anong pwede natin gawin sa side mirror natin? DIY lang boss, ano lang, black screw. Black screw. Hey guys, kasi kesa naman walang side mirror tol, diba? Black screw na lang. So ano gagawin sa, paano mo malalagyan ng reverse? Cable lang yun par, kakabit lang. Asan yung cable? Nandun sa kotse niya din. Ba't hindi pa nakabit kapon? May maluwag eh. Alam ko naman, ganito yung mga hilig nyo boys, yung mga troubleshooting, kaya simulan natin ang paggalikot. Let's go! Check muna natin guys kung magsa-start. Check muna natin guys kung mag-start na ulit siya. One click. Tsambahan talaga yung ano neto tol. Ewan ko. Tingnan natin yung ano guys, yung Celerio, ano, papalitan kasi ng ano. Dito! Lagi ko pinapanood yung vlog mo, tapos sabi ko, grabe, ang laki na ni Patatas, biglang nag-gym pa. Dito, kaway ko muna sa vlog natin dito. Kaway ko muna dito, yan. Yan. Ay boss, day 1 ulit. Day 1. Nakasampung day 1 na At least nakita ko to ng day 1 bago pumogi ng mabuti. Ito, totoo na to, tito. Totoong day 1 na to. Pang ano mo to? Day 2 na to. Ngayon lang kami nakatagos ng day 2 eh. Dati kasi day 1 lang. Andiyan si Charles dito. Nandiyan, natutulog, kakauwi lang, tinatawag ko nga. Sabi ko pupunta ako ng Banawe. Bibili na ako nung gasket, yung cylinder gasket. Habang nandiyan ka, dahil pag marami ka nang ginawa ro, alam storbo yung pakita. Cylinder para saan dito? Bulb gasket. Bulb cover. Cover, parang may ano dyan, may... Ba't Beta gray. magbabanawi ka pa tito dyan mo Wala na lang? kay Otto ko to eh. Si Otto ko to ba pangalan ba ng binibilan natin? Otto ko to, yung sa may DLC. Huh? Hindi, lagpas pa doon tito. Yung Tatlo auto supply dyan eh. Yung sa gasolinahan. May mga... Kompleto. Sa Kim, yung Kim. Tara, punta ka. Tara. Awit ka ng 4x4 ba to, Ja? Ay hindi tito. 4x4 ma. Ito na, dito na ba ako sasakay? Bossing. Okay. Lalagyan ko ng ano yan. Uy, dito nga pala si Papa Carla. Kakakuha ko lang yung pangagabi. Nakita ko nga ito kagabi, kaya nilike ko nga eh. Carla. Teka, paano nga maniover? Wala ko muna sa vlog natin, Papa Carla. Pinarangan nila. Umigot nga kami dito sa mga auto supply guys para maghanap ng valve cover gasket nung Celerio ni Tito, kaso wala kami nakita. At sa pinakamaswerte na kaganapan, yung huling auto supply pa na pinuntahan namin ang meron. Tras, puto mainit dyan oh. Kung ayaw matras lang, pagulungin natin. Kawawa ka dyan niya. Ha? Itong gilong. Yan talaga stock niya, Papa Carl. 14. Guys, tignan yung Celerio, naka wedge sport oh. Pas na lang. SA. Tinanggal ko nga yung dalawa dahil ibebenta ko na. Ito na nilagay ko, nandun na yung dalawa. Eh kasi hindi ko ma-post pag nakita nila, nakalagay siya, wedge sport, baka lugin na ako. Tipid sa gas tito. Oo, tipid nito. Ay, Celerio guys oh. Wala problema. Ba't binigay mo? Bukas na eh. Binili ko kasi to sa pinsan ko. Guys, kung naghahanap kayo ng maliit na kotse tapos tipid sa gas, consider nyo tong Suzuki Celerio na to. Isa lang yung ano nyo guys, walang RPM.
Okay din, nalit EG hatchback. Cute din no? Bagay pala dito, naka-mags goma dito 140 nga daw yung kasamang mugs. 140 kasama mags dito? Okay lang. Ano pro date nito? Hindi ko, luma na siguro yung goma niya. Ina, sumaylang ka pa sa gulong animal Charge ka. Curious lang ako kung hanggang kailan yung mga Dagdagan natin kung gusto mo kasama yung mag. Nandiyan, nilinis ko na. Ba't binibenta yan dito? Kukuha ko nung Honda Jazz na 2018 para yun lang pang araw-araw. GK. Yung ano, GK o RS, parang ganun, parang... Mahal yun dito, 700 yun 600, 700. Ako 600, ang ganda, tingnan mo. Papalitan ko lang ng TE na original. Okay na. Meron nga palang Honda Civic EG hatch itong si Tito no. Pogi rin yung EG hatch na ito guys, tignan nyo. Si Tito nga pala guys ay galing ng ano to, United States. Talaga nakakaano pa. Siyempre maganda ang introduction natin dito. Meron hanggang dito pa pala. Oo, inano ko. Dalawa pala kasya dito. O, dinala ko, tinanggal ko yung gate, dinagay ko dito. Kaya, EG guys konti na lang kulang nito eh. Oh. Panis! Ano kaya Papalinis ko, papaayos ko lahat, pati yung... Bumili na ako ng mga injector, mga fuel pump, lahat ng kailangan niya, pinarating ko, in-order ko na sa US eh. Buti maraming pesa pa dun no. Marami pa itong EG. Marami na akong kaibigan. Nakatingin ito. Na naka-EG, tingnan mo yung mags na yan. Ganda boy pang TE37. Magkano kuha ng ganito dito sa Amerika? Parang 1.8 ko natawaran, binibenta niya ng 2.8. Sabi ko, 1.8 na lang yan, bata lang. Paano yung pinadala dito? Ako, binaano ko ng balikbayan. Nagparating ako nung umuwi. $1,800? Oo. Eh, ang palitan pa lang no, parang 47 lang. Panalo no? Hindi na natin. Eh kaso nakasal ako sa kanya. Tama mo, sabi ko, sobrang baba pag ginamit ko yan. Tingnan mo, oh. Ma-adjust daw niya dun sa naka-visible over yan. Ma-adjust, sabi ko, i-adjust mo na. Ang kulit mo, ang likot mo sa sasakyan. Nung nabili ko yung, nung nabenta ko yung Sportivo, yung makina yung kapalit niyan eh. B16. B16B. Okay guys, balik tayo dito sa ating Suzuki Celerio. Ang naging problema talaga nito guys, nahugutan sila ng reverse cable no. So ang job natin na ngayon, sila Jaja lang pala, hindi ako kasama guys, manggugulo lang tayo dito. Ikabit ulit ang kanyang reverse no, dahil nawalan nga, nahugot guys no. Ulit-ulit yarn. Ano naman yung... Pabdili na. Ayaw pumunta doon. Ito. Reverse na. Ay, isushoot na lang. At dito nga guys, magte-testing na tayo kung meron na bang reverse ang sasakyan na to. Medyo tricky nga rin tong ganito guys kasi medyo masikip ang kanyang engine bay. Reverse. Ano yung reverse? Reverse. Uy, gagawin! Nawala lar, gumulay. Ha? Gumulay. Yung reverse pa abante. Yan. Yun! Ito lang talaga yung nakita kong kotse na yung reverse na ito guys, puta kakaiba. Paabante yung reverse. Yung reverse niya paabante. Okay lang. Ade, yung mekaniko. Nakatapak ako. Reverse ko. Yan ba't pa abante yan? Yung mali ka na nasaksakan eh. Anong gagawin? Reverse ulit? Ano? Reverse. Yan. Yan. Neutral. Yan. Reverse. Yan, pabando ulit. Teka lang guys, medyo may ano tayo dito. Ano? Reverse mo. Yan. Yan, mga atras. Ha? Sino? Patay makina. Okay lang. Boy, kung may 5 day 1 ka na sa... Remember mo. At ang mechanic. Ba't ganun? Tagina, may komplikasyon. Asan yung bushing yan lang? Wala talaga yan mo.
Hindi ang luwag niyan. Hindi. Baka kaya nagaganyan yan dahil walang bushing. Wala ro. Uy, hindi. Dapat may bushing yan, gago. Kaya baka kumakalas yan dahil wala kayong bushing. Hanapin mo lang. Kinain mo na naman, no? Wala talaga yan. Walang ano yan. Alam ni Charles yan. Kaya naka-electrical tape na yan eh. Baka ganun yung posisyon yan. Kaya dahil kumakalas yan. Taas ng clutch eh, no? Kasi ang nangyayari kung walang bushing, konting ano, naglalaro. Kaya Kaya muna hindi. kaya natin alambrihan muna yun, no? Sa reverse lang naman, magkaiwala yung reverse sa ano eh. Subukan mo. Tapak clutch? Oo. Ayan. Ang tapak na? Tapak daw. Tapak yan? Tapak clutch. Ayan na. Sige daw. Reverse. Gago ba mali na salpak yung ano dyan? Baka pang Honda yan nakabit mo. Tito, Nagbibiro pa si ano. Tito ba't yung reverse niyang paabante? Sabi hindi, di ba, bumili na ako ng clutch kit, banat kagad si utol mo. Dito, ako nang titira dyan, madali lang yan. Sabi niya, bumili na ako ng ano ng 3 red doors kami, tanghali rin yun eh. Talaga, sabi ko, hindi ikaw na bumanat. Sabi, pag ako bumanat niya, either patigilid o patras. Biglang nawalan ng patras nung gabi. Paano yung ginagawa mo kanina? Bakit siya nagkaroon? Ang sabi Bakit sa daw akin, nag-reverse kanina? i-disconnect mo tapos i-adjust mo daw ulit, itatama mo daw ulit yan. Ito lang yung day 1 na hanggang day 4 eh. Yan, day 4. At syempre walang problemang hindi nasusolve ang combo ni Larwin at ni Jaja. Dali-dali nilang naayos ang reverse ng sasakyan na to. Tingin nga. Reverse. Panes! Tapos sabi niya, bigla mo na kung bigla. Natapos din. Iba ka talaga, Boss Ja. Siyempre dahil quality nga ang serbisyo ni Justin Benitez, tinetest drive yan muna nila boys. Basic lang sa kanila guys yung ganitong problema, yung reverse. Nakapikit pa nga sila nung simula. Minsan guys, okay rin talaga kumuha ng mga ganitong sasakyan. Yung mga malilit na kotse, yung mga ponggok, yung maiksing mga sasakyan guys. Kasi kung naghahanap talaga kayo ng perfect daily driver, nasa traffic ng Metro Manila mo, ipakikipagsabakan yan boys, the best talaga yung mga ganitong sasakyan. Yung mga hatchbacks, naku, napakadali i-buelta, napakadali iliko, napakadali i-park, napakadali hanapan ng parking, at ang the best thing sa mga ganitong sasakyan boys, napakatipid talaga nila. Dito naman silipin na rin natin ang ulo nitong sasakyan na to boys. At pangtanggal nga namin ng valve cover nito guys, nakita namin kung gaano talaga kalinis ang makina nito. Napakatahimik nga rin itong engine na to guys, at kita naman natin kung gaano talaga kaalaga sa langis ang dating may-ari nito. Ang concern naman ni Tito dito papalitan natin ng valve cover gasket itong Celeria na to para the best condition talaga siya kapag gagamitin ni Tito. Sobrang selan nga ni Bossing guys kapag nakakita siya ng mga onting leaks, talaga namang papalitan niya agad. Ayaw niya kasi na may siratin talaga yung kanyang sasakyan boys. Ayun, papalitan natin yung valve cover gasket nito. Tignan mo naman kung gaano kalinis yung makina na yan tol. Nagulat pala ako dito guys, 3-cylinder lang pala tong Celerio na to. Kaya rin siguro napakatipid niya at napakatahimik ng kanyang makina. Tignan mo yung napakalinis na valve cover na yan tol. At syempre, quality check muna ng gawa mula kay Justin Benitez boys. Lahat ng ginagawa ni Jaja guys ay kailangan niya i-road test, kailangan niya iikot, at siya ang may final say kung all goods na ang gawa nila ni Larwin. Dito nga guys, nagliligpitan na tayo ng mga tools. All goods in the hoods na ang ating problema ngayon. At pakinggan muna natin dahil gusto ata mag-upgrade ni Tito ng kanyang head unit. Gusto niya mas malaki. Yeah, may tatamaan yung aircon. Oo. Ganyan lang. Meron ngayon yung yung 43 inches ba yun? Para 70,000. Yung parang wala ka na aircon nun. Kinukontra ako para 360. Sabi niya matatakpan yung parang gusto ko parang Tesla na malaki. Okay guys, uwi na tayo. Mag-start ka please. One click yan, yeah. Basic. Ang init.
Tapos na nga ang ating araw boys, babalik na ulit tayo dun sa electrical shop para palagyan na natin ng relay at ipasilip naman ang kanyang starter kung yun ba ang may tama. Ayan guys, isa pa lang gusto ko dito sa Revo, ayun yung mga ganitong likuan, ang bilis kuhanin. Diba? Ang liit kasi ng turning radius nito. Ayan, liit kasi turning radius ng Revo guys, kaya gustong gusto ko ito dalhin. Tsaka may palawit tayo sa likod oh. Putangin ng palawit yan. Baka mabasag yung chandelier ko Andito na nga ulit tayo guys sa electrical shop. This time naman guys, ipapasilip natin is yung starter natin. Noong binubuo nga tong Revo guys, siguro mga 4 months ago, binilhan natin ng panibagong starter to. Brand new yung binili nating starter. Hindi siya original guys, hindi siya galing Toyota. Replacement yung binili natin dito. Mahal din siya guys, parang na mga nasa 5,800 din ata. Mahal din guys. So, yun ang iniisip ko, posible kayang pumapalya ang solenoid nitong starter na to. Brand new naman siya, hindi naman siya nagamit din madalas. Pero baka yun ang natitirang hindi natin nasisilip Patay. Start. Ayan, start yun. Start yan. So guys, namalya na naman. Guys, ayaw na naman mag-start Ayan, nag-start na naman. Nababaliw na. Start na to. Nag-start na. Ngayon guys, kung naalala nyo kanina, sabi ni Bossing, kailangan daw natin lagyan ng relay yung mismong starter, no? Pero naisip ko, kasi boss, pwede ba paki-check muna yung starter bago natin na dagdagan pa ang gastos natin? Yung starter kasi nito guys, again, sabi ko sa inyo, brand new. Pero niisip ko dito, baka defective siya, no? Pumapalya mag-isa yung solenoid ng starter. Actually, palagi nagiging problema to ng Toyota Revo namin. Nakailang palit na kami dito guys Pero dati kasi surplus yung binibili namin. Kaya naisip ko, bili naman tayo ng brand new, maiba naman. So, tingnan natin kung anong hatol ni Dave dito. Pag magpapagawa pala kayo guys, huwag nyo muna sabihin sa mekaniko kung anong hatol ng iba. Hayaan nyo na sila yung mag-conduct ng troubleshooting para masabi nila sa inyo kung ano yung sa tingin nilang sira ng kotse nyo. Dito na naman tayo boys. Naalala ko nga dito guys, nung palagi akong nagpapagawa dito sa shop na to guys, sila nga pala gumagawa ng mga lahat ng electric problems natin. Simula kay Cory, sa CRV natin, sa mga SIR, dito ko yung dinadala lahat boys. Nakakamiss lang din no, na mag-content ng mga ganito guys, yung mga troubleshooting. Kasi alam ko naman na ito yung mga pinag-e-enjoyan nyo talaga guys, yung napapagastos ako. Double purpose na rin dahil gusto kong magamit ng family namin itong sasakyan na to. Kasi hindi na siya nabibigyang pansin Kawawa naman, 'di ba? Dito nga nai-suggest ko kay Dave na subukan natin irekta muna yung starter no. Kasi baka ito talaga yung sira tol, puta yung solenoid na to. Matagal ko na tong iniisip guys, pero syempre ito kasi yung pinakamahal na option So, pag ako gumagawa ng mga kotse ko guys, pag nagdo-troubleshoot ako, nagsisimula ako dun sa pinakamura. So, try natin irekta guys. Titignan natin kung makakailang palya siya kapag nakarekta ang starter natin. Starter Ha? Starter. Starter sira? Solenoid. Pero bago yan Brand new yung starter. Mali, kay rekta ko rin May time na pumapalya. May time na diretso. Testingin natin kung rekta. Ha? Ignition yan. Patay. Mga 10 Okay. Kasi minsan daw pumapalya yung starter. So testingin natin ulit. Ito rekta lang to, straight lang to. Ayun ayaw na naman. Fuck. So ito rekta yan. Rekta to. Ignition. Patay. Okay. Tapa. Teka.
Okay. So pa, last one. Pag tatlo ba? One to sawa to. Okay. Last one ah. Teka. Okay nga. Oh. Yun pumalya. Putang inang yan. Possible nga, solenoid. Solenoid o kaya Hindi po pangapal yan, solenoid to. Garanti sabog to. Grande sabog. Oo, solenoid. Solenoid yung starter. Dito nga guys, na-convince talaga ako na baka sira nga talaga yung solenoid ng ating starter guys, no. Nakapagtaka lang kasi na brand new yung binili natin guys, no. Minsan talaga hindi nakukuha sa brand new yan o used guys. Iba pa rin talaga kapag surplus na original Toyota ang gagamitin natin. Meron nga sila mga solenoid dito guys, pero ang naisip ko kasi nagsa-start naman siya, no. Saka ako napapalitan yung revo natin kapag tuluyan na siyang hindi nag-on na naman. Siguro sa mga 10 start guys, papalit siya mga isang beses lang. Pero nung mga una talaga guys, puta hindi talaga siya gumagana. So iniisip ko baka kailangan niya lang magising-gising, no, dahil baka sumulido na yung mga umido nito sa starter solenoid. Kaya medyo pumapalya siya dati. Pero ngayong nagagamit-gamit na siya, 1 of 10 chances na titigil siya at ayaw niyang gumana. So ngayon, uuwi na muna tayo boys dahil all goods na ang ating sitwasyon ngayon. Obserbahan ko muna yung ating revo guys kasi as of now, parang normal naman siya ng gamitin. Hindi naman siya namamatay, nag-on din naman, pero paminsan-minsan kailangan mo lang ulitin, no? Kailangan mong gisingin onte yung kanyang starter solenoid. So abangan nyo sa mga susunod na vlogs boys kung ano pa ang mangyayari. Uuwi na muna tayo ngayon. Hindi ko na muna pinagawa guys dahil hindi naman tayo tumitirik. At nagsistart naman siya, hindi pa siya nakakainis. Dati talaga guys, iba na yung inis ko. Malapit na makipag-away dito sa mga kapitbahay namin. Puta, ayaw talaga niya mag-start, tas lobat pa yung baterya. Yung sa battery situation guys, okay lang naman. Dahil tingin ko in due time na rin na kailangan natin siyang palitan. Dahil hindi niya na rin tinatanggap yung charge ng alternator So okay lang din na palitan yung ating baterya. So abangan nyo sa mga susunod na vlogs boys. Ano pa ang gagawin natin kayo Toyota RR. Guys, kung naghahanap kayo ng malupit na mekaniko para sa inyong mga sasakyan, lalo na yung mga Honda boys, mga Honda Civic SIR, mga VTI, basta Honda, kontakin nyo tong tropa ko na to, si Justin Benitez guys. Napakalupit din mag-buffing nito. Gumawa tayo ng video dati sa kanya kung paano niya binaffing yung kanyang sariling SIR at nakita naman natin guys kung gaano kakintab talaga. Kung may mga problema kayong hindi ma-solve guys, subukan nyo dalhin dito sa tropa ko, si Jaja. Baka sakaling masagot niya ang iyong katanungan sa iyong sasakyan.